Hinihiling ko po lahat na tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos na ito pinadali ating mga aral, ating beloved preacher, Mark Noel. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher Ray Santos. Tayong lahat manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa mga unang bungat panalangin ng aming mahal na pastor, Valdez Rod Almeida. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis, sa mga unang bahagi po ng aming pagsamba sa iyo sa buong maghapong ito, na kami iyong sinamahan, mahal na Panginoon, alam namin nakaabot sa langit, aming mga pagpupuri, panalangin, naging mabango sa iyo sa iyong balaharapan. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Lalong higit sa iyong banal na presensya. Lagi naming nadarama na kung wala ito'y walang saysay ang aming pagsamba o Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At sa pagkakataong ito, sa aming pag-aaral, pakikinig ng iyong mga banal na salita, isa lang pa. Patawarin mo kami, lalo na po ang iyong abang lingkod. Sa lahat, aming pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Dalangin namin, pagpalain mo po kaming muli sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita. Transform our heart, renew our mind through your words. In the name of Jesus. At ano bang gawa ng kaaway aming sinasaway, demons of interest na lips and doubts, cast out in Jesus' name. In the name of Jesus, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makabalik po tayo mga minamahal sa ating upuan, praise God. At bago po tayo magpatuloy, I want to give the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and majesty to our loving Savior, our dearest Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God. Praise God. And we always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Greetings and respect to all beloved children, to all beloved Almeida family. Praise the Lord po. At sa ating mga live webcast viewers all over the world, sa mapagpalang araw po sa inyo, sa ating beloved ordained preacher, sa mapagpalang hapon po, sa lahat ng kanya mga mahal sa buhay, sa lahat ng kapwa manggagawa, sa lahat po ng ginagamit sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, at sa inyong lahat, mga minamahal na mainit na naglilingkod sa Diyos. Buhay na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord! Mga minamahal, ating sentro ang ating puso't kaisipan, maging ating mga Biblia, ihanda po natin sa pakikinig ng banal salita ng Diyos. Ang ating pong topic sa hapong ito, when blessings became dangerous. When blessings became dangerous. Kindly, sa ating pong key verse, Deuteronomy chapter 8, verses 11 up to 14. Pakibasa po. Ay po sa aklat ng Deuteronomio 8:11 hanggang 14. Mag-ingat ka na, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking inutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong tatahanan. At pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso, at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo na sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin. Amen. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ang siya magpapala ng kanyang mga banal na salita. Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgment and His statutes, which I commanded thee this day. Lest when thou hast eaten and art full and hast built goodly houses and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up,
and die, forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Palakpakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. When blessing become dangerous. Mga minamahal, dito pa lamang nagbabala na si Moses sa mga Israelita. Wala pa po sila sa promised land. Naglalakbay pa lamang sila sa ilang, naglalakbay pa lang sila sa disyerto, nagbabala na si Moses sa mga Israelita. Everybody say, Amen. Bakit po, mga minamahal? Ano ang meron sa promised land? Lahat ng pangangailangan nila andoon na. Ginto, pilak, pagtayo ng magagandang bahay, bakahan, pagkain, prutas, gulay, lahat naroon na. Everybody say, Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, nagbabala si Moses. Hindi pa nga sila nakarating sa lupang pangako eh. Sabi nga ni Moses, baka pag nandoon na kayo, at nakapagtayo na kayo ng magagandang bahay, at dumami ang iyong mga bakahan, ang iyong mga alagang hayop, at ikaw ay nakapag-ipon ng maraming ginto at pilak, at mga kayamanan, baka pag nandoon na kayo na wala na kayong problema sa pagkain, sa daramtin, sa iinumin sa araw-araw, ay makalimutan ninyo ang Diyos. Everybody say, Amen? Baka makalimutan nyo yung Diyos na nagpalaya sa inyo sa kahirapan, sa pagkakaalipin. Alam nyo po, mga minamahal, meron po kasing ang tao, mayroong likas na tinatawag na human fallen nature. Kabilang dyan yung nakakalimot ang tao sa Diyos kapag sagana ang lahat. Everybody say, praise the Lord. Sagana sa lahat ng bagay. Kompleto sa lahat ng pangangailangan, mga minamahal. Madalas, dyan nakakalimot ang tao. Everybody say, Amen. Kaya nga habang naglalakbay pa lang sila, wala pa sila doon. Nagbababala na si Moses. Nagwa-warning na. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, madalas ang kawalan, ang kasalatan sa mga bagay-bagay ay madalas na pagsubok sa maraming Kristiyano. Napapakinggan naman natin sa mga patotoo. Sa mga nagpapa-counsel, madalas na ating napapakinggan na kanilang mga pagsubok ay mga kasalatan sa maraming bagay. Everybody say, praise the Lord. Pero mayroon tayong hindi nababantayan, mga minamahal. Mayroon minsan ang Kristiyano hindi napapansin. Hindi po delikado, hindi nakakalungkot kapag ang Kristiyano maraming kulang sa kanyang buhay. Minsan walang pambayad sa mga bayarin, minsan walang pambili ng pagkain, minsan walang pamasahe. Hindi yan nakakalungkot, mga minamahal. Hanggat ang Diyos kasama mo sa buhay mo, hindi yan nakakalungkot. Everybody say Amen. Pinagpala ka ba din? Kahit hanggang sa mga oras na ito, may mga bayarin ka, may mga problema ka, may mga pangangailangan ka, pinagpala ka pa rin. Bakit? Hanggang sa mga oras na ito, maayos ang relasyon mo sa mahal na Panginoon. Minsan kasi, kadalasan, ang mag-iisip ng mga tao, pag walang makain, walang pambiling ganito, walang pambayad sa mga bayarin, eh yun yung mabigat na problema. Hindi po. Habang ang isang Kristiyano, sobra-sobra na ang pagpapala, sobra-sobra na ang kasaganahan, at nakalimot na sa Diyos, at lumayo na ang puso sa Diyos, yan ang nakakalungkot. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang napabigat na pagsubok. Yan ang totoong pagsubok. Everybody say Amen? Kasi kapag matuwid ka sa mahal na Panginoon, may relasyon ka na maayos,
Umiyak ka lang sa Diyos. Yung pangangailangan mo, maya-maya ipoprovide ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pero kapag sobra-sobra ka na, napakarami mo na, nag-uumapaw ka na, ni hindi mo na magawang magpasalamat sa Diyos. Ni hindi mo na magawang maiapak ang paa mo sa bahay-sambahan. That is spiritual threat. Everybody say, Amen? Kumbaga, mas delikado yon. Mas nakakabahala, mga minamahal. Kapag napalitan na ang Diyos sa buhay natin ng mga material na bagay na mayroon dito sa lupa. Everybody say, Amen? Napalitan na ang Diyos ng mga bagay na narating natin dito sa mundo. Narating natin sa kaharian ng Diyos. Kasi sa paglilingkod natin, mga minamahal, nagpapatuloy tayo. May mararating tayo. Kung hindi man sa sanlibutan, maging sa kaharian ng Diyos, may mararating tayo. Napopromote ang Kristiyano. Everybody say, Amen? Pero dapat nagbabantay. Kasi maraming Kristiyano napopromote sa spiritual at sa pagpapalang material, nakakalimutan na ang Diyos. Lumalayo na ang puso. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo yung Kristiyanong wala lang sa lahat ng mga bagay? Yung Kristiyanong kulang lang sa mga bagay-bagay? Mas mainit yan sa mahal na Panginoon. Bakit? Maya't maya kang kumakatok sa Diyos. Maya't maya kang umiiyak sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. But I'm not saying na yung mga pinagpala po ng mahal na Panginoon na hindi mainit. Hindi po. Ang ating tinutukoy, mga minamahal, yung mga Kristiyanong sumobra na sa pagpapala at wala ng panahon sa Diyos. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Mas maganda kung pinagpala ka ng Diyos materially, financially, at higit sa lahat, spiritually. Yung blessing mo, nananatiling blessing pa din. Everybody say, Amen! Pero kapag pinagpala ka ng Diyos sa mga bagay-bagay, material, financial, maging sa spiritual ay napopromote ka at nalalayo ka naman sa mahal na Panginoon, the blessing become dangerous. Palakpakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung English words na sinabing forget, hindi po ito simpleng paglimot lamang sa Diyos. Hindi po ito simpleng memory lapse lang. Yung tinutukoy dito ng Bible na forget, yung binasa natin sa verse 11 ng Deuteronomy, yung tinutukoy dyan, yung totoong pag-iwan ng Kristiyano sa kanyang unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Everybody say Amen? Nawala na yung totoong pag-ibig sa Diyos. Nawala na yung totoong pagsunod sa mahal na Panginoon. Yun yung tinutukoy dito ng Biblia na, beware that thou forget that thy Lord. Everybody say Amen? Kasi maraming Kristiyano, pag sila'y nasa panahon ng kagipitan, panahon ng kawalan, grabe ang pananampalataya sa Diyos. Napakaaga sa banal na gawain. Kasi nga, may pangangailangan sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kapag ang Kristiyano, maraming pinagdaraanan, maraming pangangailangan, hindi uma-absent sa banal na gawain. Everybody say, Amen? Ganyan. That's reality. Pagka ang Kristiyano, maraming hinihingi sa mahal na Panginoon at hindi pa binibigay ng Diyos, palaging tumutulong sa banal na gawain. Gumaganap sa banal na ubasan ng Diyos kahit hindi mo na pilitin. Bakit? May hinihingi. Everybody say Amen. May kailangan sa Diyos. Pero pag binigay na ang pangangailangan, ibinigay na yung kahilingan, binigyan na ng mga pagpapala, nababawasan na ang panahon sa Diyos.
Palakpakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. That's reality. Tumatabang ang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Hindi na regular na nakakadalo sa banal na gawain ng Diyos. Bakit? Inuuna na yung mga pagpapalang galing sa Diyos. Nakalimutan na yung nagpala. Everybody say amen. Inuuna mo na eh. Dati kayang sumunod ng buo sa utos ng Diyos nung wala pang pagpapala. Pero nung binigay na yung pagpapala, hindi na masunod ng buo ang mga utos ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Hindi ko nila lahat, mga minamahal, hindi naman lahat. Dahil maraming Kristiyano nagsusumikap talagang masunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Tayo'y bumabase lamang sa salita ng Diyos dito sa sinabi ni Moses sa bayan ng Israel. Everybody say, amen. Kaya delikado kapag yung pagpapala nangingibabaw kesa sa nagpala. Everybody say amen? Delikado po yun. Yung pagpapalang binigay sa'yo, hindi yan masama. Pero kapag yung pagpapalang yan ay nagiging higit na kesa sa Diyos, doon nagiging masama. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Mamaya, mauunawaan po natin, mga minamahal. So kapag yung pagpapala, ano man yan, bagay man yan, karangalan man yan, pag yan ay nangibabaw, nang higit kesa sa Diyos sa buhay natin, it is considered a spiritual threat na talagang dapat mabahala ang Kristiyano. Everybody say amen? Bakit po? Ganito yan, mga minamahal. Ganito ang magiging mindset ng Kristiyano kapag marami ng pagpapala at yung pagpapala na lamang ang mahalaga sa kanya. Hindi na mahalaga yung nagbigay ng pagpapala. Ganito ang magiging mindset. Iisipin nila dahil na sa kanilang kakayanan, dahil na sa kanilang sariling karunungan, kaya dumami yung mga pagpapala nila. Everybody say, amen. Ganyan ang magiging kaisipan nila. Bakit? Nangyari yan sa Bible. Nangyari sa Biblia. Ilang hari sa Biblia, nung yumaman, naging matagumpay, nung lumaki ang kaharian, ang kanilang sinabi, dahil sa kanilang kakayahan, dahil sa kanilang karunungan, kaya sila yumaman. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Pero hindi natin nilalahat. Kasi marami namang Kristiyano na pinagpala talaga, pero mas lalong tumatamis ang pag-ibig sa Diyos. Everybody say, amen. Hanggang ngayon, yung pag-ibig nila sa mahal na Panginoon, nung hindi ba sila pinagpapala, hanggang sa mga oras na ito, hindi na bago. Kaya hindi natin nila lahat. Pero, dahil nangyari sa Biblia, for sure, mayroong nangyayari sa panahon natin. Palakpakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Take note, mga minamahal. Hindi po masama ang sobra-sobrang pagpapala, ha? Hindi masama na tayo nag-uumapaw ng mga pagpapala. In fact, yan ay gusto ng Diyos. Pero kapag dahil sa mga yan, lumalayo na yung ating puso sa mahal na Panginoon, doon nagiging masama ang mga pagpapalang yan. Palakpakan natin na malakas ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa Biblia, mayroong